Malaki tong binababa nila eh. Laki. Mega structure to. Gas na simento. O yan. Dami na pala oh. Itong nakuhanan natin ay napakaganda rin dahil nandito ngayon ang nagtatambak. Nakikita natin mga rock sa Manila Bay Shoreline. The project developed. Welcome to New Bulacan International Airport. Rise and shine, Philippines! Ngayon, mag-update naman tayo ng airport. Alright, let's go! Punta tayo ngayon sa Palasan. Pupuntahan natin si Parang Joven. Naghihintay na sa atin sa bangka. Let's go! Okay, ito tayo sa Barangay ng Atlag. Wow! Nasibahan. Welcome to Atlag! Yes, very good! Tayo. Kulim-lim. Kaya mo lang ba? Patay tayo dyan. Alright. Diretso lang tayo. Ayan na mga makabari natin. Nabag na. Ayan na po ang simbahan ng Santa Cruz ng Bagna. Charot, Barang Adel Ramos ng Canada. Eto, lalayas na naman tayo. Alright. Handa tayo. Welcome to Palasahan. Thank you. Maraming nga. Ayun. Handa mo tayo sa Palasahan. Welcome to Barangay Palasahan. Right. Dito tayo sa kanan. Fish Market Street. Dito tayo pupunta. Ayos. Dala-dala sila sa dulo tayo. Hi Dad! Good morning! Ito tayo sa Palasan Fishport. Alright, Idol, good morning! Ayan, tayo pupunta. Okay, andito tayo sa Palasan Fishport. Parang Joven. Andito na pala. Hinihintay na ako. Parang Joven. Hi! Tata, good morning. Ito na kami. Asan yung bangka natin? Si Eloisa. Ay, si Eloisa nakapark na. At ito yung paradahan natin ng bangka. Ito po ay paradahan ng Masili, tsaka ng Babatnin, doon Pamarawan. At pupunta ulit tayo sa ating dagat. Bahala na. Ayan si Parang Joven. Ito ang aming bangka na si Eloisa. Alright. Ayan na mga trabak natin oh. Ayan, alis na sila. Alright. Very good. Okay, alis na kami ni Parang Joven. Let's go! Aria! Okay, sa atin ni Parang Joven, ang tubig pala natin ay 3.9 ngayon. Palaki pa lang. Tapos, pupunta tayo sa dagat. Ayan po nakikita natin yung gumagawa. Kita nyo. Yan yung kinuha natin nung last time. Kuklos na oh. Ayan oh. Mga flood control tsaka yung backhoe. Idol! Ito po nakikita natin. Dito sa may partito ng Matimbo at Palasan. Hanggang dyan pa lang. Hindi ko alam kung tutuloy yan eh. Sa ito namamantin.
Philippines! Welcome to New Bulacan International Airport. Kasama natin ngayon si Parin Joven Avendaño. At ngayon, i-update ulit namin kayo sa ating ginagawang update dito sa ating New Bulacan International Airport. At syempre, paki-subscribe nyo na rin siya at paki-follow sa kanyang Facebook page na Island Life with Joven Avendaño. Ano pa gawin natin? Let's go! Yeah! Welcome to Bulacan International Airport! Ito pong New Bulacan International Airport, pandaigdigang paliparan ng Bulacan ay ang kanyang measurement sa Manila Bay ay 35 kilometers o 22 miles sa Manila. Kaya ito po ay accessible na at madidecongest na ang ating Pinoy International Airport. At syempre pag nagawa ito ay mas magiging convenient rin sa ating mga kababayan. At ngayon po, tara na, i-update na natin. Welcome to New Bulacan International Airport. Yan. Napakalaki na pala nito talaga. Oh. The construction po ng ating Bulacan Airport Terminals ay mag-start po ng January 2026. Overall project ay mako-complete by late 2028. Ito na yung mga edge natin. Approximately po 80% of the land development is complete. Including nga itong mga piling ng nakikita nating mga rock sa Manila Bay shoreline. The project development by San Miguel Aerocity Incorporated o SMAI, known as New Manila International Airport or New Bulacan International Airport, are significantly increased air traffic capacity in the Philippines. It will include the transport terminal to the public. Ang ating pong key updates dito, syempre ang pag-uumpisa ng mga terminals at runways ng January 2026. At dito po, target natin talaga ng 2028. Approximately 80% of the land ang nakukuha na natin. Ito po ay mag-create ng napakalaking jobs. At syempre, marami nagrereklamo rin dahil yung minimension natin na flooding dito sa Bulacan ay maaari daw na nakaka-apekto itong ating New International Airport. Ito po ay initially nakadesign ng makakapag-handle ng 35 million passengers annually. At syempre sa expansion pa nito ay magkakaroon tayo ng 100 million passengers per year for future phase. Ang plan natin ay nag-i-include ng roads, terminals, highways, connecting part ng Luzon Expressways or NLEX, and transport terminal, public transport. At syempre yung proposal na ma-extend pa ang MRT-7 dito na nakalinya sa ating airport. Kung ito po ay mabubuo, ang magiging puntahan po natin ay itong part na to. Yung part na yan, dyan po magkakaroon ng kalsada para maitugon sa ating ginagawang airport, papunta sa kalsada or sa NLEX. Dito po ay mag-create syempre na expected overall na millions ng mga trabaho, stimulates economic activity and growth. Syempre, mabuboost yung ating investment sa region, specifically dito sa atin sa Region 3 sa Bulacan. Ang
development talaga nito ay ang SMAI o San Miguel Aerocity. Okay, nag-groundbreaking po ito noong October 2020. Okay, at ito po ay primary construction phase. At syempre, yung ating mga maganda pang mga part na i-develop dito ay by January nga. Ang goal natin sa phase 1 ay to be completed and operational by late November 2028. Ang ganda ng ating airport. Okay, ito po ay na-approve ng Congress noong September 1, 2020. Medyo na-delay lang to kasi hindi pa masyadong pinirmahan ng ating dating presidenteng Rodrigo Duterte. At syempre, ang nagiging problem po nito, yung threat sa ating environmental threat na ayon sa mga environment expert na ito po syempre ay malaking epekto sa pagpa-flood or pagbaha sa probinsya ng Bulacan. Kaya ito ay isa rin sa sinisisi na posible na nagkakaroon tayo ng mga malaking lubugan at bahaan dahil sa ating ginagawang New Bulacan International Airport. Ganda. Welcome to Bulacan International Airport. Siyempre, tingnan uli natin dito. O, yan o. Malaki na nare-reclaim eh. Ayos. Eto pa, hanggang dun yan, sagad. Eto pa yung sinasabi ko sa inyo, itong way na to, dyan po magkakaroon ng road. Yan, itong papunta ng Manila. Ito po approximately sa Manila ay umaabot po siya ng ilan ba? Mga 22 kilometers sa Manila. Ayan na, nakikita na natin. Ito ang ating mga, ayan, batching plant. Tsaka yung ating mga construction. Ngayon po nakakita tayo dito ng merong nagbababa. Titingnan natin yan. Meron pong nagbababa ng buhangin ngayong araw na to eh. Tingnan natin. Ayan, ito. Zoom natin. Siyempre, lapit natin ang bahagya. Ayan. Mapapansin natin. Ayan po, patuloy po ang pagbababa ng buhangin. Ito po ay siyempre reclamation pa rin sa pagtatambak ng ating New Bulacan International Airport. Dito patuloy po na may mga backhoe at mga siyempre bulldozer at mga heavy equipment na patuloy pa rin na gumagawa dito sa ating airport. Yan. Malaki itong binababa nila eh. Tingnan naman, ganda. Yan. At yung mga patuloy pa rin na nagko-construct, naghahakot ng mga buhangin. Yung mga truck na malalaki. Dito po makikita natin yung mga dump truck na patuloy pa rin ang kanilang ginagawa para magtambak. Ito na yung tinatambakan nila dito sa may side na to. Yan. Malaki na.
patuloy. Dalawa yung apat to. Marami pa doon. Ayan, na naghahakot. Ito yung kalsada. Ayan, diretso tayo. Tingnan natin uli. Ayan, angat natin bahagya. Tsaka syempre yung ating napakaganda na barko na nagbababa. Wow, amazing. May mga backhoe dito. Ayan, maraming gumagawa ngayon pa rin. Dire-diretso lang yan ang gawa niyan. Tapos pagka sinum out natin, ito yung nakita natin nakaraan. Pero ito, ayan, meron pa rin palang mga parang swamp like. Ayan, kita nyo, meron pa siyang mga tubig na patuloy pa rin ang pagtatambak. Sa may harapan naman natin, makikita natin yung mga barracks ng mga workers. Ito yung mga barracks. At syempre yung mga heavy equipment na nandito pa rin. Ayan. Ito, malaki na to. Ganda, no? So, i-zoom natin. Yan. Okay. Ayan na. Siyempre, punta tayo sa zoom out. Wow, ganda. Marami na. May mga ano dito, container van. Tingnan natin, zoom ulit natin. Yung mga container van. Ito po yung mga container van. Meron na rin ng mga container. Tsaka yung mga precast. Yan, tsaka yung mga bakal na patuloy pa rin na nandito para gawin. Wow, update tayo dito eh. At maganda rito kasi nga nandito tayo sa may harapan ng Manila Bay. Ito yung ating update. Mas marami na ngayon. Mas marami ng mga gamit, marami na ring mga equipment, marami na ring mga worker. Wow, napakaganda. Isa po itong napakaganda na update natin. Kasi syempre itong nakuhanan natin ay napakaganda rin dahil nandito ngayon ang nagtatambak ng ating New International Airport ng Bulacan o New Bulacan International Airport o mas kilala rin sa New Manila International Airport. Lalapitan natin. Baba pa tayo ng mas mababa para mas makita natin yung buhangin. Ayan po yung barko na nag-ano ng buhangin. Ayos. Ayan. Nakita nyo? Amazing. Siyempre, ito po kanina pa to eh. Nung dumating tayo, nagbababa na po sila. At hanggang sa ngayon, nagbababa pa rin ng buhangin. Itong malaking barko na to. Ganda, ano? O, ayan ang kalakihan. Very good. Napakaganda. Ito po ay continuous pa rin ang paggawa. Pero syempre marami na rin nare-reclaim.
Ito yung platform na kinukuha na natin. Yun. Amazing. Amazing story. Ayan kalakihan niya. Tingnan natin yung kalakihan. Laki ano. Ito ang bago nating update sa ating New Manila International Airport o New Bulacan International Airport. Ito yung batching plant na meron din mga precast na ginagawa. Napakaganda ng ating mga update dito eh. Ito may mga bakal pa rito sa baba. Tsaka mga precast na semento. O yan, dami na pala oh. Tingnan nyo, wow, ang dami. Patuloy pa rin ang ating mga pagdami ng mga structure dito sa atin sa New Bulacan International Airport. Ito po ang ginagawa natin ngayon dito sa New Bulacan International Airport. Gaya niyan, nagtatambak pa rin sila. Ito po ay halos 80% na ang completion ng ating New Bulacan International Airport. Pag sinom natin, zoom out, yun. Marami na siyang mga kalsada at may mga edge na rin na nagagawa dito. Ang ganda. Ang laki. Siyempre, angat natin para mas makita natin yung kabuuan. Very good. Okay, identify natin, sa gitna tayo ngayon ng airport. Ito pong nakikita natin ay ang north part o northern o yung tinatawag nating silangan. Dito po matatagpuan natin ang syempre ang Malolos. Kapag ka po dito tayo umikot, iikot tayo dito sa may papunta dito sa may yan. Sa side na to, ito po ay ang west part. Ayan, western part. Yan po ang kanluran. Nandiyan po nakalagay ang syempre Bulacan-Bulacan. Pag umikot pa tayo, dito po ay ang south. Diyan po ang papuntang Maynila. At makikita na rin natin dito ang Manila. Ang Manila Bay, ang mga building. Ayan, nakikita nyo. Yan po ang Manila Bay. At yan ang Metro Manila. Pagka naman tayo ay nag-turn pa dito, makikita naman natin ang eastern o ang silangan. Yan. Ayos. Pakita ko na rin sa inyo. Wow. Ganda ano. Ito na po ang update natin. Siyempre, zoom pa natin. Zoom out. Laki. Napakalaki. Ito mega structure to eh.
natin ulit. Laki. Mega structure to. Dito. Oh, yan. Meron na ang mga... Ito, yung existing dati yan eh. Tsaka yung batching plant natin. Noong last 2 months na nag-update tayo ng ating New Manila International Airport o Bulacan International Airport, ang completion natin ng paliparang pandaigdig ng Bulacan ay tinawag itong game changer ng San Miguel Corporation. Nagpo-focus na ang San Miguel para sa completion na umaabot ng 740 billion pesos. Nagkaroon kasi ito ng mga chain supply issue o mapagkakaantala sa process ng mga supply ng materyales at workforce dito. At syempre, nakakasama na rin dito ang pagbito ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kung mapapansin natin sa ating video, ay mas nagdagdag na ng mas maraming heavy equipment at mga materials para mapabilis na ang construction nito. Ang Bulacan International Airport din ay nakadesenyo para ma-withstand o ma-resist ang anumang mga kalamidad gaya ng flooding, earthquake, at syempre ang taon-taong mga malalakas na bagyo na tumatama sa bansang Pilipinas o sa atin sa Pilipinas. Kaya ito ay napakagandang mega structure. Isang way din ito para mas maibus ang ating tourism dahil target ng ating New Bulacan International Airport na umabot ang ating turismo ng 5.95 million tourists a year. Dahil nga nasa Bulacan ito ay magiging sentro ng economic activity at dito sa susunod na panahon ay maaring mag-usbungan pa ang mga struktura gaya ng mga malls, high-rise buildings and hotels para sa ating turismo. At syempre sana maging maayos ang mga road nito para hindi tayo magaya sa Ninoy International Airport na nagkakaroon tayo ng problem pag nagta-travel na sa traffic congestion. Ang propose po dito sa ating airport ay magbibuild ng 2,500 hectares o 6,200 acres ng coastal property as part of the envisioned 12,000 hectares pa na magkakaroon din na equivalent nito sa 30,000 acres. At ang township na picture sa residence zone ay ang Government Center Seaport and Industrial Zone. At dito po ay nagpondo ang SMAI ng 735,634 million para sa development ng ating New Bulacan International Airport. At ito po ay nakaharap syempre sa ating Manila Bay para accessible na rin. At ito nakita ko na ito parang similar din siya sa airport ng Hong Kong. Ang mga terminal natin ay patuloy pa rin ang pag-construct sa darating na January. Maaari pong siyempre ito nga ay dahilan din pero hindi natin masabi. Kasi alam ko po dito, siyempre iyan po ay mga may feasibility study. Maaari po kasi ang panahon talaga natin ay nagbabago rin dahil sa pag-iba ng tubig sa ating karagatan. At okay, ito uli ang ating New Bulacan International Airport. Ganda. Maganda siya eh. At syempre ito ay exciting development sa atin. Okay. At kung titingnan po rin natin dito, makikita natin ang bundok ng yan. Yan po ay ang Bataan na yan. Bataan. Yung nakikita natin na yan, yan ang Bataan. Yan ang Mount Samat. At syempre dito, titingnan pa rin natin ang magaganda nating mga structure. Ito na yung ating una dito sa may along Manila Bay. Yeah. Ang ganda. Very nice.
Eh syempre, sa lahat po ng mga bago na sa lahat ng platform natin, sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, at syempre sa YouTube, ano ba ginagawa natin? Subscribe na kayo, hit the notification bell para sa mga update natin videos na ipalalabas sa inyo. Every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Kung nagustuhan yung video natin, share nyo na rin. Until next time, mga tropax, keep safe and keep moving always. To New Bulacan International Airport. Bye-bye. Yeah. Right. Bye-bye.